Sa ngayon, hindi pa tumataas yung presyo ng kuryente natin. And ang good news doon is 60% kanyo sagot ng coal. So, mas konti yung component ng crudo or natural gas. Tama ho ba? Opo, pero ang problema po nun, yung 60% na, yung coal po na yon, imported din po yun. At yung mga barko po na nagdadala ng coal, oil din po yung ginagamit. Kaya tumaas na rin po yung presyo ng coal. According to the Department of Energy, tataas na po ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Magiging at least 9 pesos per kilowatt hour na ang average price ng kuryente sa nationwide. Ngayon po kasi ang average price ng kuryente sa Pilipinas is around 3 to 4 pesos per kilowatt hour. At ito ay aakyat to more than 9 pesos per kilowatt hour nationwide. Isa pang masakit yung LPG. Magtataas din po yun, sigurado. Magtataas din po lahat yun, sigurado. Kasi imported din po yun, imported di ba? din po yun. Attorney Baga, ano hong maipapayo nyo doon sa mga nanay na nagluluto, naghahanda ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak, doon sa mga tatay na karaniwan, umaasa lang sa minimum wage araw-araw, sila naman po ang bigyan nyo ng payo. Anong mapapayo nyo ho sa kanila? Dalawa po ang payo ko sa kanila. Una po, sa short term, sana po magtipid po tayo sa kuryente. Pwede hong tumagal pa itong krisis na to. Kaya magtipid po tayo sa kuryente. Paghanap po tayo ng ibang paraan para po mas makatipid tayo sa pang-araw-araw na gastusin natin. Imbes ho na mag-commute, baka pwedeng mag-bike kung wala na hong masakyan o maging mahal ho ang pamasahe. So yun po muna, magtipid sa kuryente at maging handa sa natatagal pa tong krisis na to.